Muna nga bisag magbuntag ta sa ako nagingon di mangyud ta manghutdan. Kay pagtununan lifetime nga tutunan. Kung gusto ka mahimong maestra, magtuon ka. Aron mahimo kang maestra, di mahimo kang maestra ka dito. Kinahanglan mo agad magtuon. Muna nga daghan tay tunan. Kung gusto ka maluwas, magtuon taon sa to pag kabuot among kaluwasan daghan na magitudlo atong Ginoo. No? Pero sa ako nagingon bisag magbuntag ta di nato maisgutan ang tanan. Muna di nila kutob ang ato bisita may labi importante nga ato pamati-on kay ako permanente man dire. Maghimo tag Bible study, maghimo tag mga rallies mga kapilya, mahimo na nato anytime. Ngawan ni araman ta. Pero karon ang gabion na giduaw to ni Brad Paul pagkanindot sa grasa sa Dios nato karon gabion na ato ihatag si Brad Paul San Pablo Alima atong sugaton sa masipang palakpakan. Salamat Brad Yuyong o kaninyong tanan dinhi sa katawhan sa sitio Mancahilo, Barangay Consuelo, San Francisco, dinhi sa Isla sa Camotes. So kanatong tanan, kutob sa maabot, sa lanog, nining tingog sa pagtuong Katoliko, maayong gabi kanatong tanan. So ubay-ubay gyud no ang mitambong dinhi sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dayon magpaila ko, ako si Brother Paul San Pablo Alima. Ang akong tinuohan nga namatan mao ning saksi ni Jehova. Kami mga saksi ni Jehova ang trabaho mao gyud ang pag-house to house sa mga balay sa Katoliko. Kay among danihon ang mga Katoliko nga mahimong kabahin sa among tinuohan. Kay nagtuo kami nga ang among tinuohan mo'y tinuod og ang pagtuong Katoliko sayop. So mo ning akong kinabuhi 15 ka tuig ko nga nag-house to house sa mga Katoliko. Muna di ko makalimot sa akong kaagi. Kay ang mga Katoliko kung mag-house to house mi, di gid ko makalimot one time nga sa layo pa nakita namo nga nang magtiayon nga Katoliko. Pero pag abot namo dito sa ilang pultahan, nanuktok me, lahi naman ang may abli sa pultahan ng iyan namang anak. Og maingon nga, kuya, wala ra ba din si mama o si papa? So nangutan na po may asa man dahil may padong-dong ang imong mga ginikanan. Mitubag po ng bata, tuwa ra ba dito sa among bukid, may bisita sa among uma. So kami po masaksi ni Jehova, may mahimo kung maon na ang pagtagad sa tagbalay. Pero pag tanaw nako sa ilang pultahan, kaya na may almost isa kadangaw nga kalang gikan sa salog, mo gyud nakita sa ako mga mata nga migimaw tong duha ka kumagko sa tiil nga way pangil cutter. Og dito po sa iyang tupad, to apo dito ang duha ka cute nga tiil nga dunay pedicure. So ang nahitabo di ay ang magtiayon nga Katoliko na nago di ay sa likod sa pultahan. So ngano ang magkatoliko manago man kung naay laing tinuohan nga mag-house to house? Siguro manago kay dili ta gusto nga madani sa laing tinuohan. Mao nang palakpakan nato ang Katolikong nanago. Palakpak mo. Kay sa inyong pagpanago, mo nang hinungdan nga hangtod karon, Katoliko pa mo, nagkita pa ta karong gabi una. Kay kung nagatubang pa mo, moan na namalhin na mo sa laing tinuohan. Mo nang giingnan nako ang bata nga dong usa mi mulakaw. Doon na may importanteng itugon nimo. Mingon po tong bata, unsa man ako ya? Ing napalihog ang imong amahan og inahan. Nga sa sunod nga beses nga moadto sila sa bukid, kinahanglan gayod nga ipadala kanang ilang mga tiil kay naa nabilin sa likod sa pultahan. Ambot og nagagik ibatog katawa tong duha. Mao na nga kitang magkatoliko, balikon ko, kung naay mag-house to house og manago man galing mo, palihog lang. Ipangsokso ka ng inyong mga tiil. Kaya basin ilan na putang pasanginlan nga kitang magkatoliko, nagpractice di ay sa pagkahimong anananggal. Mangadto sa bukid,
ipangbilin ang mga tiil. Pero naa po yung mga Katoliko nga di gyud makatago kay nasakpa naman. So unsa may buhaton sa ubang mga Katoliko nga dili na maapas og tago? Ang himuon sa mga Katoliko, moadto dayon sa ilang kusina. Kuhaon dayon tong sundang. Pero hapiton po tong bairan. Magpasumangil dayon og baid-baid og sundang. Tapos kaming mga dili Katoliko, hilabtanon man may sa pagtuong Katoliko. Pag makita namo ang balay sa Katoliko nga nailarawan ni Sino Santo Niño, larawan sa mahal nga Birhen nga Maria, amo dayon ng basahan og bersikulo. Among paborito nga teksto, Exodus Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod 5. Nga naa din Hebrado, atong mabasang sugo Ginoo. Nag-ingon dinhi nga dili kita pabuhaton og larawan. Pero kamo makatoliko, naamoy mga larawan, iniyog yung gisupak ang balaod sa Ginoo. Unsa may reaksyon tong Katoliko nga nagbayad og sundang? Moingon dayon ang Katoliko nga pagtarong diha pastor ha, sinaw na rabagid ning simod sa akong sundang. So idaog unsa? Hulga-hulga. Mo nang ako, dili ko makalimot nga one time giyukod ko sa Katoliko og sundang. Wa na ko moagi sa pultahan, ambak na ko sa bintana kay maigo na mag sundang. Pero naa pa yung mga Katoliko nga di pon manghulga. Pag nailaing tinuohan nga mosaka sa ilang balay, mayon dayon ang Katoliko unsa may imo tuyo pastor. Mayon dayon may nga niya lagi midin Hebrad sa inyong balay kay gusto namo ipaambit ang maayong balita ni Kristo. Nindot kayo no? So makayo po ang Katoliko, nindot na inyong gibuhat pastor kay inyong magipaambit ang pulong sa Ginoo. Pwede ba may musaka brad sa inyong balay? Ingon dayon ang Katoliko, musugot ko pero sa kondisyon nga sa di pa ta mag-Bible sharing, mag-ampo sa ta. So, pag may ana nga mag-ampo, ganahan mi. Kaya kami, once nga magtuon mi sa Bible, amo maning sugdan pinaagi sa pag-ampo. So, ang himo Katoliko, iyang gipasaka ang pastor dito sa iyang panimalay. Gikuha dahil sa Katoliko ang rosaryuhan nga naa sa kamot sa mahal nga Birhen. Iya kining gihatag sa pastor. Umingon ang Katoliko, pastor, misugot man ka nga mag-ampo ta, magrosaryo ta pastor. So ang pastor, murag kabalibaron pagdawat, pero napugos man siya. Dahil maingon ang Katoliko, pastor, kami raba ang amo rabang paagi sa among pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, mangluhod ra may pastor. So pastor, magsugod na tag rosaryo, ikaw ang unang misteryo, luhod pastor. Basta ang pastor misibat, mikaratil pagdagan, palakpakan nato Ginoo. So ingon na din ana pagpalaya sa mga demonyo. Hadlokon lang og rosaryohan. Mao na ang kinabuhi nato makatoliko. Ngano man dili man ta makadepensa sa atong pagtuo. Mao nang karong gabi una, dunay mga bugat nga kamatuoran nga atong huptan sa atong pagtuo. Ag usa niini ang hinungdan nga nakumbinsi ako nga mahimong Katoliko ug biyaan ang akong kanhing tinuohan nga namatan sukad sa akong pagkabata. Unsa man kining tinuod nga simbahan o pundok nga gitukod ni Kristo. One of the important catechism that everyone should know that the Catholic Church is the true church founded by Christ. Kinahanglan kitang makatoliko mahibalota nga kining atong gipasakupan nga tinuohan mauni ang tinuod nga pundok nga gipundar sa atong Ginoong Kristo. Kay karon kapina sa 40,000 50,000 sa uban nga mga records sumala sa ilang bag-ong data. Ingon ni ana kadaghana ang mga pundok nga mitoy hakaw sa kalibutan daw samag mga uhong. Kailan mo uhong? Libgos ba?
Lamit na ka no? Ang mga pundok sa kalibutan daw samag mga uhong nga nanurok nito'y hakaw. Pero hinumdume nga dili tanang uhong makaon kay naapoy uhong nga ihi sa iro. Mao nang magbantay ta, naapoy uhong nga makahilo. So daghan nga mga pundok nga mito'y hakaw sa kalibutan, gipanagna ng daan sa atong Ginoo. Mateo 24:3 hangtod sa 5 maingon ang mga apostoles, Ginoo, unsa man ang timailhan nga hapit na mahitabo kining mga butang nga imong pamong, unsa man ang ilhanan sa imong presensya. Maingon si Kristo, ang pinakauna gyud niyang gilitok, pagbantay kamo. Kay daghan ang manungha nga magdala sa akong ngalan ug daghan ang ilang pagapahisalaagon. Unsa daw? Daghan ang manungha nga magdala sa ngalan ni Kristo. Natuman ba? Natuman. Ilaganing gihimo nga karatula sa ilang simbahan ang pangalan sa Ginoo. Jesus is Lord, Iglesia ni Kristo. Jesus the name above every all name. So natuman ang giingon sa Ginoo nga magdada sila sa akong ngalan ug daghan sa akong katawhan ang masaag. Mao nang niya ta karong gabi una, maminaw ta aron dili ta maapil sa mga masaag ngadto sa mga mapasahilaagon nga mga tao ang ipanagna sa atong Ginoo. Ang Katoliko dili maigo niini. Ngano man, ang Katoliko diha na sa unang kapanahunan. Ang maigo niini kining karong nanoy hakaw nga nagbitbit sa ngalan ni Kristo. Mo nang dili ta pwede mo yun nga magkatoliko nga Ginoo man pud bitaw ilang giwali. Ginoo man pud ning ato. Ginoo pud ang ila. Kung mo nang atong perspective sa atong pagkakatoliko nga Ginoo ning ato, Ginoo pud tong ila, parehara. Dili ta maka-distinguish. Dili ta maka-identify nga miingon man si Kristo, daghan ang manungha nga magdasa akong ngalan. Kung naa di ay pastor o pastora mag-house to house ninyo, magdala sa ngalan ni Kristo, mailad ta. Nga naman, di man ta ka-identify. So dapat pagutan-on nato, kining inyong pundok, nagdadama mo sa ngalan sa Ginoo, kanus aman ni mitungha. Dapat mag-imbestiga ta. Ikaw, pastor, niya man ka nagwali man ka nga Kristo, kining inyong pundok, kanus aman ni mitungha. Kung mayong ganyan, natuko din itong may aging buwan, ano pagtuo? Dapat tuuhan ni mo ang Ginoo. O sa mag-iingon sa Ginoo? Sa ulahing mga adlaw, dunay magdala sa akong ngalan. O sa itoyo, aron pahisalaagon ang daghang katawhan. Mo nang kitang magkatoliko, magbantay ta. Kay si Kristo miingon, pagbantay ka mo. Pag naay mag house to house, unsa ato'y pangutana? Kining imong pundok ba, kanus aman ni mitungha sa kalibutan. Kung may yung ganit nato pa may aging tuig, nato may aging simana pa rin na rehistro, ayaw gyud mo pagpasaka. Kung dili mo gusto nga masaag ta sa atong tinuohan nga Katoliko. Kay usara ang gitukod ni Kristo. Klaro ba na sa Mateo 16:8 kung sabi ni Kristo? You are Peter, and upon this rock I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Pila gitukod ni Kristo? I will build my church. Singular, meaning isa lang kapundok ang gitukod ni Kristo o kanus ani gitukod? Gitukod ni sa panahon ni San Pedro. Muna dapat natong hinumduman. Pag naay mag house to house, pag-anadayon, kining imong simbahan nga gibitbit, natukod ba ni sa panahon ni San Pedro? Kung mo yung gani, natukod man sa panahon ni Kibuloy. Dili na tino. Ngayon ba si Kristo, sultihan ko ikaw Kibuloy. Nga ibabaw ni ining maong bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Nag-ingon wala.
Wala. Ang giingnan si San Pedro. Kung na'y maka-house to house, pagutan kini bang imong simbahan, natukod ba ni sa panahon ni San Pedro? Kung mutubag, natukod ni sa panahon ni Felix Manalo. O di na tinuod. Kay never gyud si Kristo maingon nga ikaw, Felix, tukuron ko akong simbahan. Si Pedro giingnan. O kanus amana ni adtong 1st century. Pag maghisgot tag century, from 1 to 99 from year 1 up to year 100. Mao na ang gitawag nga unang gatusan ka tuig. Ang tinuod nga kang Kristo natukod sa unang siglo. Tuig 33 Anno Domini. So meaning, ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga pundok nga iya sa Ginoo gitukod kang San Pedro halos 2,000 katuig na. This coming 2033 ang atong simbahang Katoliko mag 2,000 years na. Palakpakan natong Ginoo. Pero ang mga simbahan karon sa kalibutan bag-orang nanoy hakaw. Sa pagpangita nako sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, kay kaming mga saksi ni Jehova gitudloan me. Kini nga libro. Ang title ini, ang kamatuoran nga mutultol sa kinabuhing walay katapusan. Libro ni sa mga saksi ni Jehova. Mao ni ang usa sa mga hinungdan nga nahimo kong Katoliko. Ang mga Katoliko nga gustong magsaksi ni Jehova, dili gyud pwede nga dili mo agi ining libro ha. Mao man ay process. Og matod niining maong libro sa saksi ni Jehova pahina 144 maingon din nga kung gusto nato nga mabuhi sa walay katapusan, kinahanglan nga atong pangitaon og ilhon ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa ato pang saksi ni Jehova nagtudlo nga kung gusto ang taong maluwas, kinahanglan pangitaon niya ang tinuod nga iglesia kun pundok nga gipundar ni Kristo. Mao nang ako kay gusto man ko maluwas. Kisa may di gusto maluwas? Ha? Ang di gustong maluwas, mga impas gyud. Duha ra na pilian nato. Maluwas o maimpas. Kung gusto man ko maluwas, di man ko gustong maimpas ko. Mao nang gipangita nako ang tinuod nga simbahan. Dayon ang Katoliko, mao man ni ang pinaka-hit nako nga tinuohan. I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church and her teachings. Sa akong 15 years, ang simbahang Katoliko akong giatake. So wala gyud ko'y tsansa nga mahimong Katoliko. Pero sa ibaw anako nga si Kristo nagtukod ug matod sa among teaching aron maluwas ang tao, kinahanglan mangita siya sa tinukod ni Kristo. So meaning obligasyon nako. Kung gusto nako nga makabot ang kaluwasan, kinahanglan pagitaon nako ang tinuod gyud nga pundok nga gitukod ni Kristo. Nang giabtan og almost 6 years ang akong transition period. Kaya nag-study ko og religion and history. Giisa-isa nako ang tanang relihiyon sa kalibutan. Kinsay nagtukod, kanus agitukod, asa gitukod. Og in fairness sa akong tinuohan nga namatan ang saksi ni Jehova. Ang saksi ni Jehova gyud ang akong unang giistadihan. Kay mao gud nang tinuohan akong namatan. No? Bias pod kaayo. Nga di nako nitun-an ang akong tinuohan og mao ba nang gitukod ni Kristo? Apan ikasubo nga bisan giunsa nako og study og research ang Jehovah's Witnesses muin gyud sa 1872. Di na gyud pwede nga makadasdas dito sa 15th century hangtod sa 8th century hangtod sa 1st century. Taman na gyud mi sa 1800.
o ang nagtukod sa tinuohan nga akong namatan, ang tinuohan nga di ako nag-serve 15 ka tuig. Ang nagtukod ay niini usaman di ay ka-Amerikano nga negosyante nga ang pangalan si Charles T.C. Russell, gitukod didto sa Amerika. Ang tanang relihiyon sa kalibutan na ay taong nagtukod. Ang saksi ni Jehovah si Charles T.C. Russell, 1872, sa Amerika gitukod. Kanos ang saksi ni Jehovah? Kanos sa tukod? 1872. Bot ipasabot, mas nauna pa ang Tanduay Ram. Kanos aman nagsugod ang Tanduay? Ang magkatubag, hatagan na kong premyo, 100 pesos. Pero sabot ha, dili ni palit og Tanduay, ipalit ni sudan ugma. Kanos ang nagsugod ang Tanduay? Ang premyo 100 pesos. Kanos wrong. Magkatoliko nga hinginom og Tanduay tubagang pangutana, hasa magkamot. Kanos nagsugod ang Tanduay, murag wa may hands up, palakpakan nato. Nga dinhi sa sitio Mancahilo, walay Katoliko dinhi nga moinom og Tanduay, pamalakpak mo. Karon na day. Usbon ko, palakpakan nato. Nga dinhi sa sitio Mancahilo, wa dinhi Katoliko nga moinom og Tanduay, mula ra og Tanduay. Unsa may buhaton sa Makatoliko human nga mula og Tanduay? Asa himuon? Unsa? Okay balo day? Unsay buhaton sa Katoliko human nga mula og Tanduay? Ang tubag manglili. Unsay buhaton sa Katoliko human nga mula og Tanduay? Manglili. Human manglili, la lili ay ambot ko sopay. Okay balo, palakpakan na Ginoo. So nanay makatubag. Kanos nagsugod ang Tanduay. Very good. Beday. Dawata kining 100 pesos. Ayaw na ipalit ng Tanduay. Ipalit ni og sudan. Eday. Unsa may imong anday? Kailin Castardo, Pila may edad? 22. Unsa may kantahon? Ha? Joke lang day. So dawatan ni day si kasulti day. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. So kanos na tukod ang Tanduay? Kanos 1854. Kanos natukod ang saksi ni Jehovah? Asa may ona saksi ni Jehovah Tanduay. Ona gyud ang Tanduay. Daghan ang Katolikong nangahubog, wala pay saksi ni Jehovah. Palakpakan nato Ginoo. Although murag joke, pero tinuod man na siya. Nauna pa gani ang simbahan sa Santo Niño Paris sa Poro. 1847 gud na natukod na. Sa ato pa naanana nga simbahan diha sa Poro Camotes. Wa pa'y saksi po ba? Kaya ang saksi lagi na tukod 1872. Ang tanan nga pundok sa kalibutan ako nang istudyuhan tanan. Naagyoy taong responsable nga nagtukod. Wala ko'y laing kapaingnan sa akong research. Ang Katoliko. O kaluoy sa Ginoo na-amaze ko. Kay kining simbahan nga Katoliko nga akong gistudyuhan nga gunobon mauman di ay kini ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Palakpakan natong Ginoo. So nag-prepare ko isa ka folder nga ebidensya. Ako nang i-prepare sa atong open forum pabasig na mga utana ba asa may imong ebidensya Brad Paul nga ang Katoliko tinukod ni Kristo. So ako nang i-prepare din kay human karon taod-taod ablihan nato atong programa sa question and answer portion. Kining atong programa,
pwede ang mga dili katoliko mangutana. Silang atong priority. Kung naay dili katoliko din dool mo, ayaw nag-house to house sa mga katoliko. Kaya inyong pagsako ng mga katoliko, ang mga katoliko magpitok-pitok rang mata. Wagay katubag. Isa lang itubag nila, bitaw. Puro lang yun bitaw. Pagkasunod tuig, tuaran ni Simba dito sa Bunagin, kaya di bitaw na sa iyong pagkatoliko. Ayaw na sak ang mga katoliko. Pag nain nakadog din, karong dili katoliko mag-house to house, doon na din Kaya ato nang tapuson ng gabi una, kung kinsay tinuod gagitukod ni Kristo, kanang inyong gibarogan, o kining among gibarogan nga tinuohan. So magdiga ta karong gabi una. So welcome ang madili katoliko. Pag naay dili katoliko, ang atong i-priority sa atong open forum. Pero kung why dili katoliko, o kamo good makatoliko mangutana sa ako. O ato nang tubagon sa grasya o panabang sa Ginoo. So akong nakitaan nga sa tanan nga mga pundok sa kalibutan, isa ra gyud ang pundok nga gitukod ni Kristo. Mao ra gyud ning simbahan nga katoliko. Mao na ang mga dili katoliko, kumuduolo niya din sa ato, ang atong rules mao man Itug-an ang imong pangalan, itug-an ang imong tinuohan, then proceed sa imong pangutana. Itug-an ang imong tinuohan, kay tug-anan pod ta ka kinsa ang nagtukod yan ang imong pundok. Kung moingon mo nga ang katoliko dili tinukod ni Kristo, kay naa may mosupak iniron nga di man na tinuod ng ang katoliko gitukod ni Kristo, granting without admitting, kung dili si Kristo ang nagtukod sa katoliko, ako'y mangutana, kinsa man di ay? Kung naay mo disprueba nga ang katoliko dili tinukod ni Kristo, kung dili si Kristo nagtukod ini, kinsa man di nagtukod? Kanos agitukod, asa gitukod, og pagdalaw og ebidensya Kaya kung ako'y bit-bit ng ebidensya sa korte, ang modaog kadtong dunay ebidensya. Di man pwede mo yung kanang prince baya diya sa San Francisco, ako baya na. Libre man ang pag-angkon, sister. Pero doon na ba kay papeles nga imo na? Wa kay problema nang muangkon ka nga ang prince imo na. Kay imo man ang katungod. Pero ang pangutana, maproybahan ba nimo pinagi ebidensya? Mo na problema. Kung ang imong tinuohan gitukod ni Kristo, dapat naa kay ikapresenta ng ebidensya. Kaya kung wa kay ebidensya, di ka katuohan. Mawawan lang ka karong gabi na. Ako kay naa ko ebidensya, di man ko mahadlok. Mo na sabot na to ha? Pag naidili katoliko, itug-an gyud imong tinuohan. Kaysa di pa ko motubag, itug-an ako. Ang imong tinuohan, mao niyang tawhanan nagtukod. Asa ni gitukod, kanos ani gitukod. Kung mamalibad ka, nga ang katoliko, dili tinukod ni Kristo, tug-ani me. Kung di si Kristo, kisa may nagtukod. Asa gitukod, o kanos akin ni gitukod. In my more than 10 years experience in this program, sa akong paglibot-libot sa ibok Pilipinas o sa gawa sa nasod, and in my more than 100 meets and dialogues with the Protestant pastors, ministers, and evangelists, wa pagyoy nakatubag nga kung dili si Kristo ang nagtukod sa katoliko kinsa man. Why tubag? Nga no may tubag? Nagbuntaog ang kamatuoran nga ang katoliko wa gyud laing responsable nga nagtukod niini mao ang atong Ginoong Hesukristo. Palakpakan nato Ginoo. So kita ang magkatoliko, bulahan ta. Nganong bulahan ta? Kay ni ata sa pundok nga tinukod ni Kristo. Ako, nahimugso ko sa
sa tinuohan nga gitukod og tao. Mao nang makaingon ko nga pagkabulahan sa makatoliko. Nga naman, natao mo sa pundo ka gitukod ni Kristo. Mo nang bisan pa masakit ang pagbiya sa akong tinuohan nga nawatan, kinahanglan ko mubiya. Kay di man to tinukod sa Ginoo. Salmo 127:1, kawang lang ang pagpasakop kung ang pundok tinukod lang og tao. Kinahanglan nga ang atong pasakupan ang tinukod sa Ginoo. Juan 10:16. Doon na ko ubang makarnero nga wala pa sa akong turil. Kinahanglan kuhaon ko sila gikan didto, dalho lang ari kanako, mamati sila sa akong tingog. Sa ingon, adunay usa lamang ka panon, ubos usa ka magbalantay. Kung tinuod kang karnero sa Ginoo, di gyud pwede nga talikdan ka sa Ginoo. Kung tinuod ka nga karnero ni Kristo, dadon gyud ka sa iyang panon nga maong iyang simbahan agitukod. Palakpakan atong Ginoo. Mao na nga kining atong pagkakatoliko, magpabilin gyud ta dinhi. Dili na kinahanglan nga mamiya ta. Kay naara bay magkatoliko nga mag-testimony dayon. Sa dihang katoliko pa ko palahubog ko. Sa dihang katoliko pa ko sugarol ko. Babaero ko. Pero praise the Lord, born again ako. Usab na nga akong kinabuhi. Kay ngano, di ba day pwede nga mag-usab ka nga magkatoliko ka nang magbabili ka katoliko? Pwede dili. Pwede kaayo. Daghang makatoliko nga kanhi daotan o kinabuhi. Pero nagbag-o sila sa ilang kinabuhi, wa sila mamiya sa katoliko. Kay kung kanos a hinuon kang nabutan, dito hinuon ka na saag. Kung sa may problema nato makatoliko, sa problema gyud nato. Wa na tay problema sa pagkatinuod nining atong tinuohan, kay tinuod na ni. Nganong tinuod ni? Gitukod ko din ni Kristo. Magtukod ba ng Ginoo gitinuod? Suwa na problema sa atong pagkatinuod, kay tinuod na gyud ni. Unsay atong problema magkatoliko? Kay wa ta maninood. Mo gyud ni problema nato. Imbis ni ata hatinuod, wa hinuon ta maninood. Unsa mo problema sa madili katoliko? Ang ilang number 1 nga problema kay bisan kanus apaman dili gayud mahimong tinuod ka ng ilang pondok. Kay tinukod ra kana sa mga tao, dili kana tinukod sa Ginoo. Mo na'y pinakadakong problema nila. Nga bisan pa unsaon nila og pagbinutan sa ilang tinuohan, di man gud pwede mahimong tinuod ng ilang tinuohan. So sa may problema sa madilit katoliko, kung pananglitan nagtinuod na silang pagpangalagad, di na kuno sila manginom, inom magandang manok na mangihi, di ba? Di na kuno sila magsugal, wa na sila mga bisyo, mga buutan na kuno sila. Kung kano sa sila na buutan, dito hinon sila nasaag sa mapundok ka tinukod lang tao. So unsay solusyon ana? Ang solusyon sa katoliko, kay ni anaman ta tinuod, ang solusyon kinahanglan tang may nood. Sugot mo man nood na tayo eh. Natubak ka na, magbinghoy malagi mo. Musugot ma mo nga maninood ta sa atong pagpangalagad sa tinuod nga gitukod ni Kristo. Musugot mo dili. Kusog na palakpak. Ang uban mo katugon man. So mo nang solusyon. Kay ni anaman ta tinuod, ang atong buhaton maningkamot yun ta nga maninood. Ang buhaton pod sa mga laing tinuohan nga wa sa tinuod, kinahanglan mamiya sila sa di tinuod.
Sama sa akong gihimo. Saksi pa ko ni Jehova, di gani mi pwedeng patanawon og boxing. Even wrestling nga mga salida di mi pwede mo tanaw. Dili mi mang disco, di mi manigarilyo. Layo mi sa mga bisyo. Formal kaayo mi mang damit. Di mi pareha sa mga Katoliko nga mga babae, pwede mo buag short. Taas pang bulsa sa ilang short. Dayon ng ilang sanina makita ang lubot sa bata. Tama lubot sa bata dire? Ang lubot ba sa bata, di ba? Kami grabe kaayo may ka-formal mo nang hangtod karon naglungsibit ako. Murap gihapon ko og saksi ni Jehova, pero ang nakalahi kinaman ko i-cross. Wa man sila cross, di ba? Oh, mo na kalahian. So, ang buhaton sa mga dili Katoliko, kinahanglan silang mamauli sa tinuod nga simbahan. Kaya ang ilang simbahan nga ilang gidangpan dili man tinukod ni Kristo. Dad-o nila ang ilang bag-ong kinabuhi nga nabatonan. Sadang nahimo kong Katoliko, gidala nako ang akong maayong kinabuhi sa saksi ni Jehova. Og dinhi nako natagamtaman ang kahingpitan sa akong pagtuo. Palakpakan nato Ginoo. Mao nang kitang makatoliko, mahingpit lamang ang atong pagtuo. Kung niata sa tinuod nga simbahan magpabilin ta, apan maning kamo ta nga magtinuod sa atong pagtuo. Kung Katoliko ka, nagpuyo ka sa tinuod nga kinabuhi sa pagtulunan ni Kristo, mahingpit nimo ang imong pagtuong Katoliko. Ang Katoliko nga palahubog tablara sa born again nga buotan. Sa to? Ang Katolikong palahubog samara na sa born again nga buotan. Nga naman, kining atong pagkakatoliko murag na atay 50%. Kaya man tinuod, sila wa man sa tinuod, naapo sila kulang nga 50%. Sabot mo? Kita, kay Katoliko man ta, ni ama ta tinuod nga si magituko ni Kristo, naatay 50%. Palahubog man ka, wa ma 100%. Wa man ka magtinuod. Di ang imong nakuha, 50% ra. Pero kung mubiya na kasi ang pagkapalahubog, ayaw nagkulatahay mong asawa, kaya narabay magkatolikong uban, nga di lang mo inom, maghubog-hubog, pag uli sa balay, kulatahon pag ilang asawa. Muneng naay usa ka asawang Katoliko misumbong sa kapitan, sa konsoylo. Kay kada uli sayang bana hubog, o sa ibuhaton, kulatahon siya. Pag humagkulata, itambog dayon sa bintana. Mo nang si Inday mihilak, miingon sa iyang bana nga palahubog, ikaw dong niadtong nanguyab pa kanako, grabe gyud imong mga balak. Nahinumduman ni Inday ang ilang kagahapon. Wa magdahom si Inday ngang iya diyang bana palahubog kay buutan man kaniadto. Maayo man gyud mo balak, nabihag si Inday. Miyon man si Dodo nga Inday, kung imo akong sugton, kabuton ko ang bituon sa mga langit o ihalad ko da sa imong atubangan kung sugton lamang nimo ako. Di si Inday po kay nabihag sa mabalak ni Dodong, pangabuton lang itong mga bituon, sayo nang kanang kabuton yung bituon ihalad nimo sa imong hinigugma, kinsa kay dili mabihag ana nga mga pulong. Gisok mata ni Inday, tinuod gyudong ang imong balak, kaysa matag igo sa imong kinumo sa akong mata, makita gyud ako ang daghan nga mabituon. Mamituon man, sulay daw kanang idog banap. Pwede man ka bituon, maigo ka, black ayan ka, di ba maninipot ng imong mata. Mautawa na gyud ka agwanta si Inday, kay kada uli hubog kulatahon itambog sa bintana. Di misumbong na sa pulis.
Sir, akong i-blatter ang akong bana. Nga naman, grabe kayo akong bana, sir. Liminist ano. Maulaw na lang ko, sir, nga naman, kada pista, sige mahulog sa kanal, sa imburnal magkatulog. Dayon kada uli sa balay, hubog kulatahon ko. May lang unta nga mahubog siyang mauli og matuog. Kulatahon pa ko, itambong pa ko sa among bintana. Diningon ang pulis nga, nganong karon pa makanagsumbong, pila naman din kayas niyang gihimo. Ingon ang si Inday nga nagsumbong, 10 years na, sir, mo niyang gibuhat sa akong bana nga rikan ako. Di na kurata ng pulis. Saka 10 years. Sige, kahubog, kulatado, itambog sa bintana. Di na ngutan ng pulis, nga anong karon pa man kanisumbong? Ingon po ang si Inday nga, sa una, sir, okay na to, sir. Kaya nga among balay, isaraman ka anda na. Karon, tulo naman ni ka anda ng balay. Di naman ako magwanta, itambog ko sa bintana. Habog naman kayo. Sumuna. Kinahanglan ta maninood kanang Katoliko ha 50% na gawin iya ha. Ang ira pa Katoliko ang naka porsinto niya. Sa to, ang Katoliko nga palahubog na ay 50%. Kay wa man siya maninood 50% na gawin ang iya. Dapat to supposed to be 100%. Ang born again kay to aman sa bakak nga relihiyon kaktasan og 50%. Nagbinuotan man di nakabaton og 50%. Kana iyang 50% mo na iyang pagkabuotan nga born again. Wala na 100%. Nga naman nabilong man siya sa pundok nga tinukod lang mga tao. So meaning ang born again nga buotan na ay 50%. Ang Katolikong palahubog na apoy 50%. So ang Katolikong palahubog o ang born again nga buotan, tablara sila. Nakasabot mo? Muna ang problema na to. Hinaot kitang makatoliko kay ni aman ta tinuod, mangayo ta og grasya sa Ginoo. Lagi ning ato pagkatoliko, tininuod gyud ning ato. Nga unsa? Mag-usab ta sa atong kinabuhi. Subayo nato ang pagtulunan sa Ebanghelyo ni Kristo nga magpuyo ta sa kinabuhi nga balaan. Unang Pedro 1:16, magbalaan kamo kay ako balaan man. Be holy for I am holy. So kitang Katoliko, kinahanglan ta mahimo mga balaan. Ang malaing tinuhan, kinahanglan nga unsa mamalik sila sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, dad-on nila ang ilang kabag-uhan sa kinabuhi ug diha mahimo nga unsa mahimong hingpit ang atong pagtuo. Palakpakan natong Ginoo. Ang Katoliko wala lang tukura ni Kristo, kundili iya kining gitukod og mao kini ang simbahan nga dunay kasiguruhan sa kaluwasan. Unsa? Unsa ang Katoliko? Mao ni ang simbahan nga ni adinhi ang assurance of salvation. Ang kasiguruhan sa kaluwasan. Mingon si Kristo, kanimo Pedro, ibabaw ning maong bato, tukuron ko ang akong simbahan, nga bisan pa ang ganghaan sa impierno, bisan pang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. O kanimo Pedro, ihatag ko ang Yahweh sa gingharian sa langit. O sa gihatag? Yahweh sa gingharian sa langit. Kamo ni ama mo dili karon no? Inyo bang gitrangkahan inyong balay? Inyo gitrangkahan wala? Inyo bang gilakan inyong balay sa inyong pagbiya? Wala.
Kawaton to inyong kadito. Alahas. Kung ang inyong balay inyong gilakan, asa mang susi. Kinahanglan naa ninyo ang susi. Kay kung wa ninyo ang susi, dili na mo makasulod sa inyong balay. Nasabtan ako ang meaning sa susi sa dihang miadto mi sa Manila. Mitambong mig seminar. 15 mi kabuok gikan sa Mindanao. Taga Mindanao man ko, Surigao man ko. Niadto mi sa Quezon City sa Manila. Alang sa tulo ka adlaw nga seminar. Pag-abot namo sa Manila, kaming 15 gi-accommodate mi sa isa lang ka kwarto. Nga maigo po do 15 pod ka tao. Ang pangutana mao ni. Kaming 15 nga naka-accommodate sa isa ka kwarto, hatagan ba mi og tag isa-isa ka susi? Ang tubag dili. Isa ra gyud ang pwede hatagan sa among susi kay isa ra man ang pultahan. Sakto ko dili? Sakto. Sa pagsugod sa among seminar, first day, pagkahuman sa seminar, gabi ina, nagsabot dayon ming manuroy sa Manila. Kay mga tagaw lagi ng probinsyano, suri-suri sa Manila. Karon, timpo nating panguli. Pag uli namo dito sa amo nga accommodation, wa pa man dito nakupot sa susi, di na nga tanggong may sa pultahan, bisan unsa kabuotan ni Brad Paul, nang gihuwat gyud mi dito sa pultahan. Kay gihuwat namo ang unsa? Ang nagkupot sa susi. Pag abot dito sa nagkupot sa susi, mao pa mi nakasulod sa among kwarto. So nangatuglan mi sa among bid. Ako na malandong ko. Wisdom sa Ginoo. Niingon ko nga ugma seminar na pod. Pagkagabi manuroy na pod mi. Unsa may buhaton nako sunod gabi nakaingon ko. Kinahanglan nga didto na ko muuban sa nagkupot sa susi. Akong giyong amigohon ang nagkupot sa susi. Biyaan na nako tong ako makaubanan nga may susi. Dito na kumukuyog sa nakupot sa susi. Nganong ako ning gipauna ninyo para makasabot mo sa giingon sa Ginoo. O sa may giingon sa Ginoo, ikaw Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa mga langit. Gusto mo mahalangit? Gusto mo dili? Kinahanglan mo ubanta sa pundok nga naa si San Pedro nga nagkupot sa susi. Kay kung naa ta sa pundok nga naa si San Pedro nga nagkupot sa susi, naatay assurance of salvation, assurance to enter into the kingdom of God in heaven. Palakpakan na itong Ginoo. Ang Ginoo wala gyud mo ingon kang Pedro. Pedro, paduplikite ang susi. Hatagi Pedro si Ellen Goldwhite aron ang mga sabadista mahalangit. Niingon wala. Wala. Niingon ba si Kristo, Pedro, paduplikite ang susi, hatagi si Felix Manalo aron ang mga iglesia ni Kristo mahalangit? Niingon wala. Wala. Ngayon ba si Kristo, Pedro, paduplikite ang susi, hatagi si Kibuloy? Ngayon wala. Wala gyud maingon ng Ginoo. Wala gyud pahimoy duplicate. Aron panghatagan si Chassis si Russell, panghatagan si Eliseo Soriano, panghatagan si Joseph Smith, panghatagan si Cleo, Gregorio Aglipay, wala panghatagi. Ang susi gihatag ni Kristo kang Pedro og si bisan kinsa nga mooban sa pundok diin ana si San Pedro
makaasag yun o makalaom sa kasiguruhan sa pagpakasod ngadto sa gingharian sa langit. Palakpakan nato Ginoo. Ang pangutana, kinsa man nga simbahan nga uban sa St. Peter? Duha ka proiban eh. Adi pa na ko nito bagon. Mangutana sa ako ninyo. Ako, nahibalo ko asa gilubong ang akong amahan o ginahan. Nahibalo ko asa gilubong ako mga igsoon. Nahibalo pod ko asa gilubong ang akong mga uyuan o mga iyaan. Nakahibalo gani ko asa gilubong ang lulag lolo. Potan na ako ngano hibalo ka, Brad Paul? Potan ako ba? Nahibalo ko kay ako na silang kauban. Di ba? Kapamilya man ako na sila. Kay ako man silang kauban sa usa ka pamilya, nahibalo ko asa sila gipanglubong. Ngano man didto man ko sa gipanglubong ning mga tawhana. Kay ako man yung magparente, ako man yung mahal sa kinabuhi, ako man yung kadugo, kauban ako. In short, nahibalo ko kay ako ning kauban. Isip kabahin sa dako nga pamilya. Karon, kung kauban nato si San Pedro, dapat nahibalo ta. Asa gilubong siya. Kay kauban man ka mo. Di ba? Kung kauban mo, nahibalo ka, asa gilubong. Pautaw na to iglesia ni Cristo, asa man gilubong si Pedro? Di ba na sa katubag? Di sa katubag. Kaya di ba na sila kauban? Pautaw na daw masabadista sa gilubong si Pedro. Di sila katubag. Ngayon, di man kauban si Pedro. Pero kung pangutan na, asa gilubong si Ellen Goldwhite, katubag na sila. Kay kauban lang si Ellen Goldwhite. Kung mangutana ka sa Iglesia ni Cristo, asa gilubong si Felix Manalo, makatuod sila. Nga naman, kauban man sila. Pero kung ang pangutana, asa man gilubong si San Pedro, kinsa may makatubag anak? Ang Katoliko ra makatubag. Asa man gilubong si San Pedro? Naa siya gilubong diha sa ilawom sa lamisa nga magmisa ang Santo Papa sa St. Peter Square sa Vatican City sa Roma. Katoliko lang ang nahibalo asa gilubong si Pedro. Nga naman kauban man nato San Pedro. Palakpak o Ginoo. Pero og naay mo reklamo, di man na di Brad Paul gilubong. Asa man ni gilubong? Kung panitan mo sa di man na tinuod nga naa gilubong San Pedro sa Vatican sa ilawom sa lamisa nga magmisa ang Santo Papa sa St. Peter Square Basilica. Okay, granting without admitting nga di na mao ang gilubnganan. Asa man ni gilubong? Di katubag. Pero kita makatubag man ta. Kay ato man kauban si San Pedro. Palakpakan na ito Ginoo. Ikaduha, kining akong pitaka, bisan wa na kwarta, niya din ang larawan sa asawa. Niya po din ang larawan sa akong anak, mga anak. Nako'y tulo ka anak. Nga naman, nga ang larawan sa akong pitakang gidaladala, larawan man sa akong asawa. Tubag, nga naman, kung tanong ako, nga naman Brad Paul, nga, mo man ay naasa imong pitakan ng larawan sa imong asawa, imong mga anak. Kay, kauban man ako sila, isip akong pamilya. Alangan, ang ibutang nako sa akong pitaka, asawa sa akong silingan, di akong gobot. Pwede ba di na? Nga ikaw bro, ang imong pitaka, ang asawa sa imong silingan. Di yun na pwede. Ang imo gud ibutang sa imong pitaka, ang larawan gud sa imong asawa. Nga naman, kauban man na sa imong pamilya. Sa ato ba ka ng atong pagbutang sa malarawan, indicator na nga kining gilarawanan ni anak kauban nato. Nganong naaman tay larawan ni Mama Mary? Tubag,
kay kauban nato ang nanay sa Ginoo. Nganong naaman tayo larawan sa mga apostoles, kay kauban nato ang mga apostoles. Nganong naaman tayo larawan sa Ginoo, kay kauban nato ang Ginoo. Kung iglesia ka ni Kristo, on sa mang larawan ng imong dadon, larawan yun ni Felix Manalo, larawan ni Eranio Manalo, larawan ni Eduardo Manalo. Di yun pwede ng iglesia ni Kristo magbit-bit o larawan ni Eliseo Soriano nga bungoton. Kontrapartido man na sila. Panalitan karon politika man ron. Na dire team nga incumbent, dapoy team nga nadaganagan, di ba naman na team? Ang mayor na siya team nga mga konsehal. Pwede ba di ay ang imong team ibutang nimo tong larawan din sa imong kontra? Ang imong yung dadon nga larawan ni mang imong yung kauban sa team, di ba? Mayor, vice mayor ang iyang mga kagawad, di ba? Ang kalaban por galain por nga partido na po sila line up sa ilang mga larawan. Di gyud pwede ang imong kontrapartido imong bitbiton. Kung dating daan ka, ang imong larawan gyud ni Eliseo Soriano, larawan ni Daniel Rason, di gyud na magbitbit larawan ni Kibuloy. Maupod ang kang Kibuloy, di pod pwede magbitbit og larawan ni Ellen Goldwhite. Kaya kontrapartido man na sila. So nganong kita naaman tayo larawan ni Kristo, larawan ni Mama Mary, larawan sa mga apostoles, larawan sa mga santos, kay maunang atong kauban. Ngano ang laing tinuhan, wala may larawan ni Mama Mary. Kay dili sila kauban sa inahan sa Ginoo. Ilang indugmo ko ng larawan sa inahan sa Ginoo, nagpasabot nga di sila kauban, kontra sila sa nanay sa Ginoo. Nganong wa man sila larawan sa mga apostoles, kay dili nila kauban ang mga apostoles. Nganong wa man sila larawan sa Ginoo, kay dili man sila kauban sa Ginoo. Ang Ginoo miuban man sa simbahan nga Katoliko. Palakpakan to Ginoo. Ako masuko ha. Ako ra ning gipahimug-atan para mahibaluta nga maogyod ni ang kamatuoran. Subot ipasabot niya sa simbahang Katoliko kauban nato si San Pedro. Kasi atong kauban si San Pedro kadtong gihatagan og Yahweh. So ang ato si Saint Peter the Apostle. O tama ila, ang ila Saint Peter Plan. Nana mo si Peter Plan? Kaya bang lungon ba? Insurance. Nga pagkamatay nimo na kay Saint Peter Plan, ako Saint Gregory man ko. Imo man ang insurance sa Saint Peter Plan, naa sila ana. Ang ila Saint Peter Plan, lungon ini kamatay. Pero ang ato, isa may ato, Saint Peter the Apostle kadtong nagunit sa susi. Mo nang kung gusto mo makasuod sa langit, o sa tibuhaton, moobanta sa nagkupot sa susi. Si San Pedro ang nagkupot sa susi. Susi nga wala gyud mahatagig duplicate ang laing tinuohan. Mo nang gusto tang maluwas, kinahanglan na bilungta simbahan ang itukod ni Kristo nga dunay susi sa harian sa langit. Palakpakan ng Ginoo. Mo nang medyo lawom naman ang kagabihion dahil ang inyong mga hubon at tunugan na pod. No, kato mga hubon bas. Sa una sa bata pa tayo pa gabi kay imong hubon matunugan o panuhutan daw. So ako nang buksan itong programa sa Open Forum, ang tanang mangutana din hilang mo tindog ha. Kaya para makita mo sa kamera. Nag-record man ko. Kini akong record, ako ni-upload sa akong YouTube channel. Sawa pa makasubscribe, pagay mong sticker. Na ako sticker, Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. I-type sa YouTube,
Mugawas ng green nga logo para di mo makalimot, unya pangay mo sticker para makasubscribe mo. Dahil kini akong gisulti karon, kung naminaw mo, pwede nang lumulabay sa inyong hunahuna. Pero gusto mong i-review, i-play lang ang akong channel. Balik-balik ka. Samtang naglaba mo, paminaw mo. Samtang nagluto mo, paminaw mo. Samtang naguna-guna mo, pagpatugtog mo sa akong channel, daghan mo og ma-learn. Kay dili igo nga naaratay pagtuo. Kulang ang atong pagtuo. Kay kitang makatoliko, kargado ta og sabat-sabat nga way sabot-sabot. Karon na ang panahon nga magunsa. Tun-an nato ang atong pagtuo. Butangan og letter N ang pagtuo. Ang mabasa pagtuon. So kinahanglan nga magtuon ta. Tun-an nato ang atong pagtuo. Unsa to? Unsa to? Tun-an dili kay gat-an ha? Unsaon pagtuo? Tun-an dili kay tun-an nga magtuno ta gata. Ha, dili na mo ha. Kasi mo brad po, tun-an na pagtuo, magkuha day kog tuno, tun-an ko ning Bible, tunuan ako ni. Mabasa man na. Tun-an ba istadihan? So karong gabi una ato na abrihan. Kadtong mangutana mo tindog lang din he. Itugan iyang pangalan, unsa iyang tinuohan, proceed sa pangutana. Dayon while tubago na iyang pangutana, lingkod sa kay barikuson man ka. Kung taas-taas akong tubag na lingkod sa kay atong hatagan na og another follow-up question. So Brad Yoyong, base na anay mangutana ato buksan. Sige. Kinsa may gusto nga mangutana diha. O na ay laing relihiyon, mas maayo. Karon nga matinawan. Di ako'y pangutana. Ingon man siya nga itugan o sa nga ako ngan o kung say akong relihiyon o tagadiin ko. Ako si Edgar Castardo. Taga dirigid ko, Mangkahilo. Unya Katoliko gyud ko. Pure gyud ko nga Katoliko. Ang akong pangutana, daghan may akong nadunggan nga ang atong mahal nga birhen dili gyud daw nga birhen kay naa kunoy mga anak. Unay akong pangutana. So salamat no sa pangutana. Daghan ko no siya nadungog nga nag-ingon nga di na kuno birhen ang mahal nga birhen nga Maria. So sa ato pa chismis lang dai na. Ha? Ngano nakaingon man sila kanina birhen ilang nakalili sila sa kawan kapamaklad sila? Naghilabtan? Ha? Musulti kita do na ta ebidensya. Pero ayon sila naamay anak brad. So nahilabtan gyud to. So di na gyud to birhen. Ang tubag mao ni. Kanang giingon diha sa Mateo 15:56 nga dunay mga igsuon si Jesus og sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 3 nga nay maigsuon si Kristo dili na anak ni San Jose o ni Santa Maria. Kay ang pulong igsuon sa kanhing panahon bisan hangtod karon kami ni Brad Yoyong brother man me Brad Yoyong, di ba nag-open ko nga thank you Brad Yoyong. So meaning kung binisayon na to, salamat igsuong Yoyong. Pero it does not follow nga ang nanay ni Brad Yoyong og ako maora. Lahi mig nanay. Pero pwede nga apply ang word nga igsuon namo. So mao na sa panahon sa Bible. Ang tanan, ilang parente, ilang mga silingan, ilang katagi lungsod o taginasod, pwede matawag nga igsuon. Pero balikon ko lagi, dili na anak sa nga birhen o sa ni Senyor San Jose. Kay applicable ang word igsuon bisan hain nga basta imong parente. Karon,
unsa may prueba nato nga wa igsuon si Kristo? Kaysa dihang si Kristo gilansang sa krus, Juan 19:25-27, asa man gisalig sa Ginoo ang mahal nga birhen. Iyan ning gitugyan ngadto kang San Juan Apostol yang hinigugma. Kung naa pa igsuon si Jesus sa unod kanang by blood nga igsuon, insulto na sa mga Hudiyo nga didto nimo itugyan na imong nanay sa di nimo kadugo. Dito gina na may itugyan sa imong kapamilya. So tungod ni ana, walay igsuon sa unod si Jesus. Kundili balikon ko kanang igsuon diha, igsuon na sa pagkaparente. Kay kanang mga igsuon niya, kung imo nang basahon sa Marcos 14:40, ang nanay ana mao si Maria nga ang bana si Cleopas. Maria ang ngalan. Pili Maria nga Jose ang bana. Kundi Maria nga asawa ni Cleopas nga kanang Maria ha igsuon ni Jesus. So therefore kanang giingon Simon, Santiago, Judas mga first cousin na ni Kristo. Pero tawgon na siya nga igsuon. Ma-apply ang word nga igsuon. Karon ikaduhang rason nila nga di gyud sila motuo nga si Mary Birhen. Kay naa ba di ay birhen nga nanganak? May magisesaryan to. Sumiagi gyud to sa iyang sabakan. So maingon sila nga tungod ni ana sa pag-agi ni Kristo sa taguangkan ni Maria naguba usab ang salamin sa pagkabirhen. Kining mga tawhana nakapnos sa gimabdo sa mahal nga birhen. Ilang gipakasama ang mahal nga birhen sa ilang asawa nga nanganak dito sa maternity clinic. Lahi man ang gimabdo sa Ginoo sa mahal nga birhen, kay Ginoo man na, kay Ginoo gamhanan. Unsa man ang usa sa gahom sa Ginoo, gitawag na og subtilitas. Subtlety meaning no barrier of space. Mabasa na sa Juan Kapitulo 20, versikulo 26. Nga mga apostoles na nirado sila. Naa sila sa gitawag tinakpan nga lawak. Sirado gyud nga o lawak. Nga di gyud sila malili. Kay nahadlok sila nga sila ang sunod patyon sa mga Hudiyo. So nanirado silang sa kalawak. Nahibuong sila. Nga mikalit man pagtungha si Kristo ilang taliwala asa man miagi. Wa sirado man. Asa man miagi ang Ginoo nga way bangag. Sa ato pa ang Ginoo naa siya gahom nga mogawas ug mosulod bisan pa way bangag. Kaysa dihang siya gimabdos, wa man siya gimabdos through sexual intercourse. Pag mabdos sa mahal nga birhen sa atong Ginoong Kristo, na mabdos to sa landong sa Espiritu Santo. Wala to na mabdos kay gihilabtan. Sa ato pa namabdos siya nga birhen. Wa mahilabte. Kay lagi ang iyang gimabdos gamhanan na ay gahom nga mo lusot bisan way bangag. Pananglitan, flashlight, dami flashlight. Dami flashlight pa. Example lang. Cellphone. Di ka sister. Ay ikaw ra sister operate di man ako. Ato ba sister? I-off ha sister, i-off sa. Kini imbento sa tao ha. I-on sister. Pag-on niya nigawas ang kahayag. Ang pangutana, nabuak bang sa amin? Wala. Unsa man imbento sa tao. Unsa man si Kristo. Juan 8:12. Mingon si Kristo, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang kahayag nga imbento sa tao, pag-on ni sister, migawas ang kahayag. Apan wala gyud mabuak ang samin. Kung kini ang kahayag imbento lang sa tao, how much more si Kristo ang tinuod nga kahayag. Pwede siyang mugawas sa taguangkan sa mahal nga birhen nga dili mabuak ang salamin sa pagkabirhen sa mahal nga birhen sama sa kahayag nga migawas
apan wala mabuak ang samin. Palakpakan itong Ginoo. Salamat, sister. Mao na bro, ingna sila dito, nakatamay mo sa gimabdos ni mo Mary. Ayaw ipakasama si Kristo sa imong asawa. Kang imong asawa nagmabdos na, imo na nabirginan. Si Mary na mabdos, nga hilabte. Pero imong asawa, imong gihilabtan mo na mabdos. So di na to virgin. Naboy ingong pastor nga ako. Kung ako lang ang nabana ni Santa Maria, ako gito siyang hilabtan. Mo betor hinugak mo pamilya ang mga pastor kamanyakis mo. Gipili ko San Jose nga naman. Mateo 19, si San Jose mataro og buotan nga tao. Pag buotan ka, di ka manghilabot ng esposa sa Holy Spirit. Ano man, makapanapaw man ka. Mao nang tubag sa pangutana. Dili sabton nga igsuon anak ni San Jose o ni Santa Maria. Kaya ang word nga igsuon applied bisan kinsa. Bisan nimo igsuon ta ka bro. Pero wa na nagpasabot nga anak ka sa akong inahan. Wa po na magpasabot nga ang imong nanay mo akong nanay. Naglahi tag nanay pero pwede tang magtinawag ganay nga brad or igsuon. So matitubag. Next question. So dapat ko ilain pangutana. So nagingon man ang Ginoo nga higugmaa ang imong ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kusog, sa tibok mong hunahuna o sa tibok mong kalag, o higugmaa ang imong kaaway. Ato man ang kaaway si Satanas, ato din ang higugmaon. Ang kaaway nga higugmaon diha sa Marcos 12:29-30 dili ang yawa. Ang atong isig katao nga usahay gitreat nato nga kaaway. Ang yawa di gyud nato na higugmaon. Ngano man Satanas siya. Pero ang atong isig katao nga gitreat nato nga kaaway kay natay panagkabingkil, mo nang atong higugmaon. Mo nang higugmaa ang imong isig katao. Pero giusab na ni Kristo sa Juan 13:34-35. Miingon si Kristo, higugmaa ang imong isig katao sama sa akong paghigugma kaninyo. Sa unang balaod nag-ingon, higugmaa ang imong isig katao sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. So meaning, ang imong standard sa paghigugma, kung giunsa nimo higugma ang imong kaugalingon, pero giusab na sa Ginoo. Higugma ang imong isig katao sama sa ako. Isa na lang atong beses. Kay pwede man tang ma-misinterpret kung ang atong paghigugma depende sa atong pahigugma sa atong kaugalingon. Payta ako bro. Payta ikaw bro, palahubog ka. Yung ka, Brad Paul, higugma ta ka Brad Paul, mag-inom ta ron latag ta Brad Paul, kay love ta ka Brad Paul, magsyabo ta Brad Paul. Kay ingonin akong pahigugma nimo, asa ko Brad Paul tuwa ta dito, magbisyo ta. Sumo ng imong interpretasyon, imong higugmaon ng imong isig katao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. So lahi-lahi man tag pamaagi sa atong matag kaugalingon, mo nang giribais ni Kristo. Lahi na ron ang iyong pahigugma, higugma ang isig katao sama sa ako. So meaning, isa ra nga to standard. Kung giunsa ni Kristo pagmahal ang iyang isig katao, giunsa man pagmahal. 15:13 sa Juan, the greatest love you can have for your friends is to give your life for them. Meaning, ang imong gugma, kung giunsa ni Kristo pahigugma ang tao, namatay siya sa iyang isig katao. Ang tinuod nga gugma, anda magpakamatay. Ang usa ni ana si San Pedro Calungsod. Namatay siya tungod sa iyang gugma kang sapari. Namatay siya. Ang tinuod nga paghigugma kinahanglan mahimo ka martir. Mo nang kinabuhi sa mga santos. O kanato nga wa pa kaabotan ng Espiritu ti maglisod kitag sabot ana. Higugmaa ang inyong isig katao sama sa ako nga paghigugma. Mao na ang tubag sa pangutana.
dili kay higugmaon nato ang yawa. Ang yawa mao nang tinuod nga kaaway. Ang imong kaaway nga tao di nang tinuod nga kaaway. Kay giyawaan man na. Kadtong nagposes niya mo tang imong tinuod nga kaaway, pero siya giyawaan nga mo yung kaaway ta giyawaan man ka. Nahimo na to yung kaaway kay dili man to siya kundi ang yawa nga nagdominar niya. So mo na tubag sa putanan na pa. Okay, salamat bro. God bless. Next. Kay gawa na mga tuog na ta. Bro. Mayong gabi, Brad Paul. Ako si Mr. Pastor Amigo. Dili pastor sa born again ha. Romano Katoliko ko. O sa ko na liminister. Ang akong pangutana, Brad Paul, naghisgot man ta kay Mama Miri o kang San Jose. Naay ni hunghong sa kuha mga liktor nga numangyod na di sila kabasa kay wa pa man makasal. Ang pangutana, si San Jose o si Maria nakasal. Sa balaod sa Israel na anay kasal. Kay kung mahitabo nga wala makasal si Mama Mary o San Jose, mao na implikasyon. Deuteronomio Kapitulo 23. So mag-iingon din sa balang kasulatan. Basahon na to, no? Kinahanglan, hinginlan, gikan sa katawhan sa Ginoo, ang anak sa dili kinasal. Kung atong ingnon nga wa tay nabasa, nga wa man sila kasla, balaod man sa ilang nasod sa Israel, nga pag once nga ang anak sa dili kinasal tinunglo, so sa Kristo may mong tinunglo. So, common sense, nga sanglit ng asawa, ang next anak nga proseso, di ba? Una to, mga asawa, mamalaya sa, mga pag-asawa, nga magsabot na karos at magpisa sa pagkasal. So, naa sila sa proseso nga padong sa kasal. O sa mata sa katilingban sa Israel, once nga ikaw gipangasawa na, sa mata sa komunidad, minyo na mo. Oh. Ibin si anak sa iba, wa may basa kasal sila. Pero ang tawag ato is divine marriage. Kato ba yung sa Ginoo nga sumana og dumaghan ka mo to ang blessing. Meaning gihiusa na sila sa Ginoo isip magtiayon. Mo to ang divine marriage nga Diyos mismo ang may kasal. Kaya wa may solemnizing minister sila pamanduhang tao sa kalibutan. So di pwede nga tao po ang pwede mo himukog tao kay kaslon ta mo. Ang Ginoo na mismo ang may kasal nila. Og prueba na 1:20 Genesis. Sumanay og dumaghan ka mo kadtong maong blessing mo na to ang kasal. Di ba? Kay kamo kaslon mo mga anak ang purpose na magminyo makabaton na og mga anak. So meaning ni authorize sila nga sumanay og dumaghan ka mo. So mo na to ang kibali opisyal nga ang Ginoo mi kasal sa iyang duha ka binuhat sa adan og sa iba. So, ang implication kung wa kasla, maigo sila sa balaod sa Ginoo. Kinahanglan, hinginlan, gikan sa katawhan sa Ginoo ang mga anak sa dili kinasal bisan hangtod sa makaliwat niya hangtod sa ikanapulo kakaliwatan. Ang Ginoo miingon sa Exodus 34:7, kung makasala mo, ang epekto sa sala moabot sa ikatulo o ikaupat ka henerasyon. Pero kiniperti ni kalaom, kung nagpuyo-puyo daw mo nga way kasal ang inyong anak matinunglo hangtod sa ikanapulo, pwedeng taasa. Wa ako mag-condemn sa nag-live-in ha. Ang live-in per se, daotan. Balihan ng word nga live-in. Sister, balihan ng word. Evil ne. Even the word live-in condemns nga ang live-in itself is evil. Tapos matod sa Bible, na pulo ka henerasyon ang hinginlan sa Ginoo. Mao nang karon nga nakaduog mo ani,
Pag hunahuna na pagpakasal na gyud mo ha. Kay hingin lang gyud ang inyong mga anak ngadto sa ikanapulo ka henerasyon. So man na, ikaw, imong anak, imong apo, anak sa imong anak, anak sa imong apo, 5 pa na. Pila pa na, pa'y 5. Layo kayo giabtan. Mao na nga di man lisod ang pagpakasal. Kuha ra mo sinumar. Then mag-file mo sa parokya, ay na mo pabungga. Sa sakristi ra mo pagkasal, blessing ra man na, pirmahan na mo sa pare. More na siya. Ayaw na mo na hikay-hikay pa. Wala na. Importante nga na mo'y blessing, dokumento, kay kasal mo, para di ipod mahitabo ang inyong mga anak, mga illegitimate. More na siya. Sumotong tubag sa pangutana. Ikasal gyud sila. Kaya otherwise, ang implication, matinong lo si Jesus. Kaya mo mailang current nga lo, mo na ilang balaod ka nato pag di kinasal tinong lo. Ang nga nang gitawag, landungan ka sa Holy Spirit. Ang tawag magunan na nuptial term magunan sa marriage. Oh. So katong gialaw sa Ginoo si Saint Joseph nga mahimo ni asawa, mo to'y legal to sa Israel. Kaya mo man to proseso nga mga asawa, na gyud mahitabo nga pagpangasawa. Ang Ginoo na gyud. Oh, kay si Mamere pinili naman daan sa Old Testament, Isaiah 7:14. So man natubag sa pagtana. God bless, bro.